Kung may dapat iwasan na angasan ng mga NBA stars ay iwasan na nila itong si Al Horford mga idol. Dahil siguradong gagantihan ka nito kung big man na nagpapakawala ng tres ang hanap ng isang kupunan ay itong si Big Al ang siguradong qualify dyan. Kilala bilang pader sa ilalim, walang takot tumarang sa mga superstars pero wag mong iwanang bukas sa 3-point line nito mga idol dahil babanatang kanya ng clutch shot. Tahimik kung tahimik pero kapag dumating ang big moment siya ang veteranong aasahan mo. From the paint to the perimeter, Al Horford is built different. Ang totoong two-way enforcer sa liga ng NBA. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 5-time NBA All-Star at 1-time NBA champion na si Al Horford. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Noong 2007 NBA draft, pinili ng Atlanta Hawks si Al Horford bilang 3rd overall pick. Galing siya sa Florida Gators kung saan back-to-back silang nag-champion sa NCAA. Kaya dala na niya agad ang mentality ng isang panalo. Pagdating niya sa NBA mga idol, hindi na siya pinadaan sa bangko, starter agad at binuhos sa kanya ang tiwala ng Hawks. Sa rookie season niya, nag-average siya ng halos double-double, 10.1 points at 9.7 rebounds per game at agad niyang ipinakita na kaya niyang makipagsabayan sa mga veterano. Ang pinakamahalagang moment ng taon na ito ay nang nadala niya ang Hawks pabalik sa playoffs matapos ang matagal na panahon na walang postseason appearance at hindi lang basta playoffs mga idol. Kalaban pa nila ang Boston Celtics na bagong buo ng Big 3 ni Kevin Garnett, Paul Pierce at Ray Allen. Bilang rookie maraming nag-isip na tatapusin sila agad ng Celtics pero ibang usapan si Horford mga idol. Sa ilalim binigay niya ang lahat ng lakas at lumaban hanggang Game 7. Oo, natalo sila dito mga idol pero para sa isang baguhang kupunan at isang rookie na tulad niya, malaking panalo na yon. Doon nagsimulang mapansin ng buong liga si Horford bilang isang manlalaro na hindi natitinag kahit gaano pa kalakas ang kalaban. 2008-2009 sa kanyang sophomore year, pagpasok ng ikalawang taon niya, mas buo na ang kumpiyansa ni Horford mga idol. Nakilala na siya bilang defensive anchor at rebounder ng Hawks. Hindi pa siya star scorer pero siya ang haligi ng team sa ilalim. Nadala na naman niya ang Hawks sa playoffs at unti-unti na nga nakikilala ang Atlanta bilang isang respetadong team sa East noon. 2009-2010 season, ito ang season na official nang kinilala si Horford bilang elite player. Napili siya bilang NBA All-Star sa ikatlong taon pa lang niya mga idol. At dito nakita ng lahat ang kakaibang skill set niya. Hindi lang siya pang rebound at depensa, may touch siya sa mid-range. Kaya niyang pumasa at kaya niyang maging unselfish na leader. Ang Hawks ay isa sa top teams ng East noon at si Horford ang steady presence sa gitna ng lahat. 2010-2011 season, sa sunod na taon nagpatuloy ang pag-angat niya. Muli siya naging All-Star at pinakita na hindi lang siya isang role player. Siya ay isang star big man. Siya ang nagbigay ng balance sa Hawks kasama sina Joe Johnson at Josh Smith. Sa season na ito mga idol, mas nakilala siya bilang silent killer, yung tipong hindi maingay pero solid palagi ang ambag. Ngunit dumating ang malaking setback niya mga idol, tinamaan siya ng torn pectoral muscle at halos buong season siyang nawala. Ramdam ng Hawks ang pagkawala niya dahil siya ang nagtitibay ng depensa at pagkontrol ng paint. Nakabalik siya sa playoffs mga idol pero hindi na siya kasing epektibo. Isa itong matinding pagsubok para sa kanya pero dito rin lumabas ang resilience niya mga idol. Sa 2012-2013 season, pagbalik niya parang walang nangyari. Nag-post siya ng career high average at mas naging malawak ang laro niya. Hindi lang basta rebounder at defender, naging offensive option na rin siya. Dito niya pinatunayan na hindi basta-basta siyang matitinag ng injury. Pero tila sinusubok talaga siya ng kapalaran. Maganda ang simula niya ng season at mataas ang stats pero natamaan na naman siya ng parehong injury mga idol. Naputol ulit ang season niya at maraming nagtanong kung makakabalik pa nga siya sa dating anyo. Pero si Horford ay hindi basta sumusuko. Dahil sa 2014-2015 season, neto na ang pinakamatamis na taon niya sa Atlanta. Sa season na ito, ang Hawks ay nagkaroon ng pinakamagandang record sa buong NBA, 60 wins. Hindi lang yon, 4 silang naging All-Stars. Si Horford, Paul Millsap, Jeff Teague at Kyle Korver. Isang bihirang pangyayari na 4 mula sa iisang team ang mapiling All-Star noon mga idol. Si Horford ang puso ng run na yon. Siya ang depensa, siya ang anchor, siya ang pinagbubulan ng hustle plays at veteran steadiness sa playoffs. Nagpatuloy ang lakas nila at nakarating sila sa Eastern Conference Finals. Subalit doon, hinarap nila si LeBron James at Cavaliers mga idol. Natalo sila sa serye pero sa franchise ng Hawks, yun ang pinakamataas na narating nila sa modern era. At si Horford ang simbolo ng kanilang tagumpay na yon mga idol.
2016-2017 season, lumipat siya sa Boston Celtics at dito nakita ang ibang side ng laro niya. Hindi siya naglagay ng malalaking stats pero agad niyang pinalakas ang sistema ng team. Siya ang glue guy at veteran na nagbigay ng balance kina Isaiah Thomas at mga batang kasamahan niya. Sa playoffs, tumulong siya para makarating ang Celtics sa Eastern Conference Finals. Pero hindi na naman sila pinalad noon mga idol dahil linarang na naman siya ni LeBron James at ng Cavaliers. 2017-2018 season, ito ang isa sa pinakamahalaga at pinakatanyag na season ni Horford. Nawalan sila ng Kyrie Irving at Gordon Hayward dahil sa injury pero hindi niya hinayaang bumagsak ang Celtics. Siya ang tumayong tatay ng kupunan at ginabayan sina Jason Tatum at Jaylen Brown. Sa playoffs naman, siya ang defensive anchor, siya ang gumagawa ng malalaking plays at siya ang nagbibigay ng confidence sa mga batang player. Umabot sila hanggang Game 7 ng Eastern Conference Finals laban kay LeBron James. Well, kahit natalo sila, nakilala ang Celtics bilang future powerhouse at si Horford bilang kanilang mentor at leader. Well, 3 taon lang siya naglaro sa Boston noon mga idol hanggang maging unrestricted free agent. Kaya sa 2019-2020 season, pumirma siya ng malaking kontrata sa Philadelphia 76ers. Pero hindi nag-click ang fit niya sa sistema kasama sina Joel Embiid at Ben Simmons mga idol. Nahihirapan siya sa spacing at maraming bumatikos na overfade siya. Isa ito sa pinakamahirap na yugto ng kanyang karera dahil parang hindi na siya ang dating Horford na inaasahan ng lahat. 2020-21 season naman, napunta siya sa Oklahoma City Thunder na nasa rebuilding stage. Hindi siya masyadong ginagamit dito pero naging malaking bagay ang mentorship niya sa mga batang manlalaro. Kahit hindi siya madala sa spotlight, ipinakita niya na pwede pa rin magbigay ng impact kahit hindi ka laging nasa court. Pero sa sumunod na season lang ng 2021-22 season mga idol, bumalik siya sa Boston Celtics at dito nagkaroon ng revival ng kanyang career. Maraming nagakala na tapos na siya lalo na at nasa 35 years old na mga idol pero nakagulat ang lahat sa playoffs. Ang pinakatanyag na moment niya ay laban sa Milwaukee Bucks kung saan nagpakawala siya ng 30 points at sinabayan si Giannis Antetokounmpo. Dito rin nangyari nangangasan siya ni Greek Freak na binawian din naman ni Big Al mga idol. Well, umabot sila hanggang NBA Finals laban sa Golden State Warriors pero hindi pa rin pinalad sa pagkakataong ito. Pero 2023-24 season, ito ang pinakamatamis na kabanata ng kanyang career mga idol. Matapos ang 17 season sa NBA sa edad niyang 38 years old, nakamit na rin ni Al Horford ang kanyang pinakamatagal na hinihintay mga idol, ang kanyang unang NBA championship. Siya ang naging oldest first time NBA champion sa kasaysayan ng liga at bagamat hindi siya finals MVP, alam ng lahat na mahalaga ang papel niya sa depensa, sa leadership, sa locker room at sa court. Ramdam ang kanyang impluensya. Para kay Horford, ito ang katuparan ng pangarap na pinaghirapan niya ng matagal. 2024-25 season nang subukan ng Boston Celtics na kunin ng back-to-back championship. Maganda pa rin naman sana ang kanilang regular season run mga idol, umabot hanggang semifinals ng playoffs. Yun nga lang dahil sa mga injury na nangyari kay Tatum at sa iba pa ay hindi sila nakaligtas sa New York Knicks. Well, ngayong darating na season ay wala pang kupunan na mapupuntahan si Big Al. Well, kayo mga idol, saang kupunan kaya fit si Al Horford ngayong upcoming season? At ano na rin ang masasabi nyo sa tinakbo ng kanyang karera?